Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lamig ng Maynila na tila sa buto ko tumatagos. Ang mga ilaw mula sa mga poste sa kalsada ay parang mga mata na nakamasid, nagmamatyag sa bawat hakbang ko. Naglakad ako sa gilid ng bangketa, pilit iniiwasan ang mga sasakyan habang pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Sa bag ko nakatago ang isang liham, ang liham na babago sa lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko. Ang pangalan ko ay Lila, 25 gulang, lumaki sa probinsya kasama ang lola ko. Walang kwento tungkol sa mga magulang ko, parang sinadyang burahin ang kanilang presensya sa buhay ko. Ang sabi ni Lola, iniwan daw ako ng nanay ko noong sanggol pa lang ako. Hindi ko na inusisa ang dahilan. Marahil ay natatakot akong malaman, pero hindi ko rin maitatanggi na laging may puwang sa puso ko ang tanong, sino siya? Ang sagot dumating ng hindi inaasahan noong isang gabi habang nag-aayos ako ng lumang aparador ni Lola. Isang kahon ang bumagsak mula sa itaas ng pasimano. Sa loob nito ay mga lumang larawan, papeles at ang nakatiklop na liham. Ang sulat ay naka-address sa akin pero ang petsa nito ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sa sulat na iyon, sinabi ng aking ina ang kanyang pangalan, Celeste. Sinabi niya kung bakit niya kinailangang iwanan ako. Sinabi niyang hindi niya ako kayang panindigan dahil sa dami ng problema noon. Ngunit higit sa lahat, sinabi niyang babalik siya sa tamang panahon. Ang liham na iyon ang nagtulak sa akin na magpunta sa Maynila. Matagal na akong may balak maghahanap sa kanya, pero ngayon ko lang nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Ipinadala ko ang pangalan niya sa isang kaibigang bihasa sa paghahanap ng impormasyon. Sa tulong niya, nalaman kong nasa Maynila siya, nagtatrabaho bilang tagapamahala ng isang maliit na kainan sa Quiapo. Ang kainan na iyon ang naging destinasyon ko ngayong gabi. Pagdating ko sa lugar, amoy sa hangin ang halo ng adobo, sinigang at kung ano-ano pang lutong bahay. Kulay dilaw ang pintura ng dingding na tila nag-aanyaya ng init at aliwalas. Pero para sa akin, hindi iyon sapat upang mapawi ang kaba sa dibdib ko. Pumasok ako sa loob, nag-order ng kape at umupo sa isang sulok. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng lahat. Paano ko sasabihin sa isang estrangherong babae na siya ang nanay ko? Paano kung hindi niya ako kilalanin? Paano kung itinanggi niya ang lahat? Ilang minuto ang lumipas bago ko siya napansin. Mataas ang kanyang tindig, may mahabang buhok na itim at may mga matang tila humuhukay sa kalooban ng sino mang titingin sa kanya. Siya ang Celeste na nakita ko sa lumang larawan. Walang duda. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may kakaibang init na gumapang sa puso ko habang pinagmamasdan siya. May bahagi ng sarili kong mukha na parang nakikita ko sa kanya. Miss, gusto mo ba ng tubig? Tanong niya. Ngayon ay nasa harap ko na. Halos malaglag ang tasa ng kape ko sa sobrang gulat. Ang boses niya ay magiliw pero may bahid ng pagod. Napatingin siya sa mata ko at sa sandaling iyon parang may kung anong pamilyar na koneksyon na nagpaikot sa mundo ko. Ah, hindi, salamat po. Sagot ko, pilit tinatago ang panginginig ng boses ko. Tumango siya at ngumiti ng bahagya bago bumalik sa counter. Sa bawat hakbang niya, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung takot ba ito o pananabik. Gusto ko nang sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong isigaw na ako si Lila, ang anak niyang iniwan. Pero hindi iyon ang ginawa ko. Sa halip, nagtanong ako sa waiter tungkol sa kanya. Sinabi nito na si Celeste daw ay kilala sa pagiging mabait pero mahigpit sa trabaho. Walang asawa, walang anak. Mag-isa lang daw siya sa buhay. Mag-isa? Walang anak? Parang may sumakal sa puso ko. Ako ang anak niya pero parang hindi niya ako naging bahagi ng buhay niya. Paano nangyari iyon? Paano niya ako nakalimutan? Nagtagal ako sa kainan na nanatiling tahimik sa sulok habang pinapanood si Celeste mula sa malayo.
Sa bawat galaw niya, sa bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga customer, nararamdaman kong hindi ko pa kayang sabihin ang katotohanan. Pero hindi rin ako makaalis. Parang may isang hindi maipaliwanag na puwersa na nag-uugnay sa amin. Habang nagmamasid, biglang may pumasok na isang babae, mukhang nasa edad 30. Niyakap niya si Celeste at tinawag itong Mama. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Para akong sinampal ng katotohanan. May anak siya? Sino siya? At bakit parang mas kilala niya ang babaeng iyon kaysa sa akin? Lumapit si Celeste sa akin matapos ang ilang saglit, dala ang bill ng kape ko. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pwede ko bang makuha ang pangalan ninyo? Tanong ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Tila nagulat siya. Celeste, sagot niya, sabay ngiti. Bakit mo naman tinatanong? Wala po. Mukha lang po kayong pamilyar. Sabi ko, pilit ginagawang casual ang tono ng boses ko. Pero sa loob-loob ko, ang daming tanong ang sumisigaw. Gusto kong itanong kung bakit niya ako iniwan, kung bakit may ibang anak siya, kung bakit parang hindi niya ako nakikilala. Pero hindi ko magawa. Siguro magkaibigan tayo sa nakaraan, biro niya bago umalis. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Kaibigan? Hindi niya ako naaalala, pero tinawag niya akong kaibigan. Ang sakit nun, hindi ko kayang ilarawan. Ang babaeng pinangarap kong makilala, ang babaeng ina ko, ay inakala akong isa lang estranghero. Umuwi akong bitbit ang mas mabigat na tanong kaysa sa mga sagot na aking nahanap. Ngunit bago ako makasakay sa jeep pauwi, biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. Paglingon ko si Celeste. May hawak siyang papel. Iniwan mo ito, sabi niya. Pagtingin ko, ang liham na dala ko mula sa probinsya. Ang sulat na nagsasabi kung sino siya sa buhay ko. Ngumiti siya, pero sa likod ng nangiti na iyon, may nakatagong emosyon. Bakit nasa iyo ang sulat na ito? Tanong niya, at sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako makakapagtago. Simula nang makilala ko si Aling Lorna, ang babaeng palaging nakangiti sa kabila ng kanyang magaspang na palad at may amoy pawis na damit, hindi ko akalaing magkakaroon siya ng ganitong malaking bahagi sa buhay ko. Isa siyang tagapaglinis sa kapitbahay naming tindahan at sa tuwing pupunta ako roon para bumili ng kung ano, palagi siyang nakaupo sa gilid, nag-aayos ng mga kahon o nagwawalis. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa kanya na nag-udyok sa akin na kausapin siya. Ang sipag mo po, sabi ko minsan, para lang magsimula ng usapan. Tumawa siya ng mahina, parang may halong hiya. San ba ako pupunta kung hindi ako magtatrabaho? Nagpatuloy ang aming mga maikling pag-uusap tuwing magkikita kami. Minsan binibigyan niya ako ng candy mula sa kanyang bulsa kahit halatang iyon na lang ang natitira sa kanya. Hindi ako makatulog isang gabi dahil iniisip ko kung bakit parang napakaalaga ng trato niya sa akin. Hindi naman kami magkamag-anak at wala namang espesyal na rason para maging malapit kami. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ko ang mga bagay na tila nag-uugnay sa amin. Ang paraan ng kanyang pagtawa, ang hugis ng kanyang mukha, lalo na ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit tila pamilyar ang lahat sa kanya, pero pinilit kong iwaksi ang ideya. Siguro, ganito lang talaga ang pakiramdam kapag may nakakagaanan ng loob. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nang makita ko si Aling Lorna sa harap ng bahay namin. Nakasandal siya sa pader, hawak ang isang supot ng prutas. Hindi kami nag-usap agad. Pumasok ako sa loob at sinubukang balewalain ang presensya niya. Pero ilang minuto ang lumipas, kumatok siya sa pintuan. Pwede ba kitang makausap saglit, anak? Tanong niya. Anak, tumayo ang balahibo ko. Hindi ako gumalaw, pero ang puso ko'y kumaripas ng takbo. Pasensya ka na kung bigla akong pumunta dito, dagdag niya. Pero may kailangan akong sabihin. Binuksan ko ang pinto, hindi dahil gusto ko siyang kausapin, kundi dahil gusto kong malaman
kung bakit niya ako tinawag na anak. Nang makapasok siya, umupo siya sa sofa, hawak pa rin ang supot ng prutas. Ako naman, nanatili sa tabi ng pinto, handang tumakbo kung sakaling may mangyaring kakaiba. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo, pero hindi ko alam kung paano. Simula niya halos pabulong. Sabihin mo na po, sagot ko, pilit pinapanatili ang kalmadong tono. Kahit ang dibdib ko'y tila sasabog. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko iyon napansin noon, pero ngayon parang binuksan ang isang pinto na matagal nang nakasara. Hindi kita inaabala para lang makipagkwentuhan, sabi niya. Gusto kong malaman mo ang katotohanan. Lumunok ako, pilit nilalabanan ang kaba. Ako ang nanay mo. Parang huminto ang mundo. Hindi ko alam kung paano magre-react. Tumawa ako, hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil sa sobrang incredulity. Ano pong sinasabi niyo? Hindi ako nagbibiro, sagot niya. Seryoso ang muka. Ako ang nanay mo. Pero hindi mo alam dahil iniwan kita noong sanggol ka pa. Umiling ako, pilit tinatanggihan ang sinasabi niya. Hindi po totoo yan. May nanay po ako. Ang nanay ko ay si Mama, hindi ikaw. Tumulo ang luha niya pero hindi niya inalis ang tingin sa akin. Alam ko mahirap paniwalaan, pero ako ang tunay mong ina. Ang kinikilala mong nanay ngayon, siya ang nagpalaki sa'yo, pero hindi siya ang nanganak sa'yo. Umikot ang ulo ko. Pakiramdam ko'y sasabog ang utak ko sa dami ng tanong. Bakit? Bakit mo ako iniwan? At bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Hindi ko ginusto ang nangyari, sagot niya, halos hindi makatingin sa akin. Napilitan akong ipaampun ka dahil sa sitwasyon ko noon. Wala akong pera, wala akong kakayahang bumuhay ng anak, pero hindi kita nakalimutan kahit isang araw. Pinilit kong lumapit sa iyo nang hindi mo iniisip na ina mo ako. Gusto ko lang makita kung paano ka, kung masaya ka. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago. Kailangan mo nang malaman ang totoo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang babaeng inakala kong kaibigan. Ang babaeng nagbigay sa akin ng candy. Ang babaeng parang pamilyar, ina ko pala. Parang eksena sa pelikula, pero wala akong script para dito. Hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin. Bigla kong naalala ang mga alaala ng pagkabata ko. Ang mga pagkakataong may nararamdaman akong kulang. Ang mga tanong na hindi ko na itanong dahil natatakot akong masaktan. Lahat ng iyon, biglang nagkaroon ng sagot, pero ang sagot ay mas mahirap tanggapin kaysa sa kawalan ng sagot. Tumayo si Aling Lorna, inilapag ang supot ng prutas sa mesa. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko hinihingi na tawagin mo akong nanay, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Lumapit siya sa pintuan, handang umalis. Pero bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya sa akin at sa huling pagkakataon, sinabi niya ang mga salitang tumago sa puso ko. Hindi ko inasahan na magagawa mo akong kaibigan. Pero salamat. Hindi ko kailanman inakala na magiging ganito tayo. Kahit hindi mo ako tanggapin bilang nanay mo, mahal kita bilang anak ko. At sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mama. Lumabas siya, hawak ang isang lumang litrato. Ang litrato ni Aling Lorna, hawak ang isang sanggol, ako. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa sahig ng aming maliit na sala, naramdaman kong parang may batong nakapatong sa dibdib ko. Patuloy akong nagbabalik tanaw sa mga kaganapan noong araw na iyon, sa mga salitang binitiwan ni Tita Melba, ang babaeng inakala kong kaibigan, ngunit tila may lihim na itinatago sa akin. Hindi mo ba napapansin, anak? Ang tanong niya kanina habang nagkakape kami sa kusina. Anak, napatingin ako sa kanya. Pilit iniintindi ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung paano ko dapat sagutin iyon. Hindi ko siya ina, maliwanag iyon sa akin mula pa noong bata ako. Ang alam ko lang, siya ang kaibigan ng yumaong lola ko na tumulong sa akin noong namatay ang aking mga magulang. Simula noon, siya na ang nag-alaga sa akin.
ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay. Pero sa bawat salitang kanyang binibitawan, parang may bumibigat sa hangin. Anak, tita, bakit mo ako tinatawag na anak? Ang tanong ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng aking boses. Sa kabila ng tensyon, sinubukan kong magpakita ng tapang. Pero sa loob-loob ko, ang daming tanong ang naglalaro sa isipan ko. Bakit biglang nagbago ang tono niya? Bakit parang may alam siya na hindi ko alam? Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, tumitig siya sa akin ng diretso, parang hinuhukay ang bawat sulok ng kaluluwa ko. Napansin ko ang lungkot sa mga mata niya, isang lungkot na tila matagal na niyang kinikimkim. Iyon ang nagbigay ng panibagong takot sa akin. Ano nga ba ang lihim na ito? Tita, magsalita ka. Ano bang problema? May ginawa ba akong mali? Tanong ko ulit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na maitagong nanginginig ang aking boses. Tumayo siya, dahan-dahang nilapag ang tasa ng kape sa mesa at huminga ng malalim, para bang naghahanda sa isang pagsabog. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan, pero oras na siguro para malaman mo na ang totoo, sabi niya, mahina ang boses, ngunit bawat salita ay parang dagok sa dibdib ko. Pigil ang galit at kaba, tumayo ako mula sa kinauupuan ko. Sa isip ko, hindi ko alam kung handa bang marinig ang sasabihin niya. Tita Melba, ano ba ang sinasabi mo? Anong totoo? Ano ang kailangan kong malaman? Ang tanong ko, halos sumigaw na. Hindi na kayang pigilan ang damdamin. Hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, tumitig siya sa sahig, parang may tinatago pa rin, kahit gusto na niyang magsalita. Ikaw? Ang simula niya, ngunit bigla siyang natigilan, parang hindi alam kung paano tatapusin ang pahayag. Ikaw ang anak ko. Ang mundo ko ay parang tumigil sa pag-ikot. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Ang babaeng ito, ang babaeng tinuring kong kaibigan, ang babaeng inakala kong simpleng tagapag-alaga, siya pala ang ina ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit. Ang daming tanong ang biglang sumiksik sa isip ko. Bakit? Bakit niya itinago ito sa akin? Bakit hindi niya sinabi noon pa? Tita Melba, ano ang sinasabi mo? Paano mo nasabi yan? Ang tanong ko, umaasa na baka nagkamali lang ako ng pagkakaintindi. Pero alam kong hindi. Hindi siya nagsisinungaling. Kita ko sa mga mata niya ang sakit. Ang sakit ng isang ina na matagal nang itinago ang kanyang tunay na damdamin. Pinili kong itago ito dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Bata ka pa noon. Wala akong lakas na sabihin ang totoo. At hanggang ngayon, natatakot pa rin ako, sagot niya, halos pabulong. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang unti-unti akong nilalamon ng kawalang katiyakan. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon. Sa loob ng halos 20 taon, inakala kong ulila na ako, na walang natirang koneksyon sa mga magulang ko. Pero ngayon, narito ang babaeng ito, sinasabing siya ang ina ko. Noong una, gusto kong magalit. Gusto kong sisihin siya sa lahat ng sakit na naramdaman ko habang lumalaki. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang lungkot sa puso niya. Sa kabila ng galit, may bahagi ng sarili ko ang gustong yakapin siya at tanungin, bakit mo nagawa ito? Mahal mo ba ako? Tita Melba, o dapat bang tawagin kitang ma? Ang nasabi ko, halos hindi ko na makontrol ang emosyon ko. Napatingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, hindi niya ako sinagot. Pero sapat na ang mga luha niya para sabihin kung gaano kasakit para sa kanya ang lahat ng ito. Tumalikod ako, pilit na naglalakad palabas ng kusina. Hindi ko alam kung paano haharapin ang kakatuklas ko lang. Pero bago pa ako makalayo, narinig ko ang mahina niyang boses sa likod ko. May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Ang sabi niya,
Halos hindi ko na marinig dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Napahinto ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung kaya ko pang marinig ang sasabihin niya. Pero sa kabila ng takot, bumaling ako sa kanya. Ano pa, tita? Ma? Ang tanong ko, pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng luha sa mga mata ko. Ang ama mo, buhay pa. Sa kabila ng lahat ng nangyari noong gabing iyon, hindi ko pa rin matanggap ang katotohanan. Ang babaeng akala ko'y matalik kong kaibigan, ang babaeng nagpalapit sa akin sa paraang hindi ko kailanman naranasan mula sa iba, ay ina ko pala. Paano? Bakit? Ang mga tanong na ito'y patuloy na umiikot sa isip ko habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Yakap ang sarili kong mga tuhod. Ang bawat detalye ng revelasyon ay parang mga piraso ng salamin na bumabaon sa puso ko. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang larawan, isang sanggol na nakabalot sa puting kumot, hawak ng isang babaeng may pamilyar na nangiti. Ako ang sanggol, siya ang babae. Ang mga mata niya na siyang laging tila may lihim na lungkot tuwing magkasama kami ay biglang nagkaroon ng malinaw na sagot. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo itinago ang lahat sa akin? Tanong ko. Ang boses ko'y halos pabulong ngunit puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o lungkot. Siguro pareho. Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin, parang pinipilit niyang basahin ang bawat damdaming bumabalot sa akin. Hindi ko ginusto na mawalay sa'yo. Sabi niya sa wakas, pinilit ako ng sitwasyon. Hindi ko alam kung paano kita maibabalik sa buhay ko nang hindi ka masaktan. Masaktan? Hindi ba mas masakit ang malaman kong buong buhay ko pala akong itinago mula sa katotohanan? Ang babaeng pinagkatiwalaan ko, ang babaeng naging sandigan ko noong mga panahong pakiramdam ko'y wala akong kakampi, ay siya rin palang nagtago sa akin ng pinakamasakit na lihim. Ang ina ko, ang taong dapat sanang nagprotekta sa akin mula sa lahat ng sakit, ay siya rin palang dahilan ng pinakamalaking sugat sa puso ko. Sino ang tunay kong ama? Tanong ko, biglang bumigat ang hangin sa silid. Hindi ko alam kung handa ba akong malaman ang sagot, ngunit kailangan kong marinig. Napayuko siya, halatang hirap magsalita. Hindi siya mabuting tao. Mahinang sabi niya, ginawa ko ang lahat para mailayo ka sa kanya. Kaya kita iniwan para protektahan ka. Protektahan? Ang salitang iyon ay parang dagok sa akin. Protektahan ako, ngunit iniwan niya ako sa kawalan, sa mga taong hindi ko alam kung sino. At ngayon, narito siya, biglang nagpapaliwanag, biglang nagpapakilala bilang ina ko. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapatawad. Tumayo ako, hindi ko na kayang makinig pa. Ramdam ko ang mga mata niyang nakasunod sa bawat galaw ko, parang pinipilit niyang pigilan ako, ngunit hindi siya sumubok. Lumabas ako ng kwarto, naglakad papunta sa kusina, naghahanap ng kahit anong maaring magbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Ngunit kahit ang malamig na tubig na ininom ko ay hindi nakapagpatahimik sa nagkakagulong damdamin ko. Narinig ko ang mga yapak niya, dahan-dahan ngunit tiyak. Pumasok siya sa kusina, nanatiling tahimik. Hindi ko siya nilingon. Hindi ko kaya. Alam kong hindi madali para sa iyo ang lahat ng ito. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Pero mahal kita mula pa noong araw na isinilang kita. Walang araw na lumipas na hindi kita iniisip. Nilingon ko siya sa wakas, ang mga mata ko'y puno ng luha. Kung mahal mo ako, bakit mo ako iniwan? Bakit mo pinili ang takot kaysa sa pagmamahal mo sa akin? Hindi siya nakasagot. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na pader sa pagitan naming dalawa. Sa wakas, lumapit siya at iniabot ang isang maliit na kahon na tila matagal na niyang iniingatan. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit ang mga kamay ko'y halos nanginginig nang kunin ko ito mula sa kanya. Buksan mo, mahina niyang sabi. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at sa loob nito ay naroon ang isang kwintas,
Isang maliit na pendant na hugis puso. May ukit na pangalan. Ang pangalan ko. Ang mga mata ko'y muling napuno ng luha. Sa ilalim ng pendant ay isang piraso ng papel, isang sulat na halatang luma, na ngunit maingat na iniingatan. Binasa ko ang mga nakasulat. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi ko ginusto na mawalay sa'yo. Kapag dumating ang araw na maibalik kita sa buhay ko, sana malaman mo na mahal kita higit pa sa buhay ko. Ang mga salita'y tila naging punyal na bumabaon sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ang kwintas, ang sulat, ang revelasyong iniwan niya sa akin. Lahat ng ito'y nagbigay sa akin ng bigat na hindi ko alam kung paano bubuhatin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa pinto. Napalingon kaming dalawa at sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng may pag-aapura. Isang lalaking hindi ko kilala ang pumasok, matangkad, matikas, ngunit may kakaibang aura ng panganib. Ang mga mata niya ay diretso sa babae, ang ina ko, na halatang natakot. Matagal na kitang hinahanap, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay malamig at puno ng galit. At ngayon, hindi mo na ako matatakasan. Napaatras ang ina ko, ang mukha niya ay puno ng takot. Hindi mo siya pwedeng saktan, bulong niya, halatang ang tinutukoy niya ay ako. Hindi ko alam kung sino ang lalaking ito, ngunit ang presensya niya ay nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ko. Sino siya at bakit tila kilala siya ng ina ko? Hindi ko alam kung paanong napunta ako sa bahay ni Tita Lisa ng gabing iyon. Ang huling natatandaan ko, naglalakad ako sa madilim na eskinita, pilit iniiwas ang mga mata sa liwanag ng buwan na tila nandidilim sa bawat hakbang ko. Ang puso ko'y mabigat, para bang binabalot ng damdaming hindi ko maipaliwanag, galit, lungkot at pagkalito. Nag-aalab ang isip ko, ngunit hindi ko rin alam kung kanino o saan ako galit. Sa mundo? Sa sarili ko? Sa kanya? Pagbukas ng pinto ni Tita Lisa, hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha. Isa siyang babae na halos parang ina ko na noong bata pa ako, siya ang lagi kong takbuhan. Lagi siyang may sagot sa mga tanong ko. Laging may oras para sa mga kwento kong walang kwenta. Pero ngayong gabi, iba ang nararamdaman ko sa presensya niya. May kung anong pader sa pagitan namin na hindi ko alam kung kailan itinayo. Halika, anak, malumanay niyang sabi at hinawakan niya ang braso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang simpleng haplos niya ay parang apoy na dumampi sa balat ko. Napalunok ako, pilit pinipigil ang pagdududa. Hindi ba dapat komportable ako sa kanya? Bakit parang may mali? Umupo kami sa maliit na sala. Tahimik ang paligid, pero para sa akin, ang katahimikan ay parang sigaw. Isang nakakabinging sigaw na nananawagan sa lahat ng tanong sa puso ko. Gusto ko sanang magsalita, pero nauna siya. May nangyari ba sa bahay? Tanong niya, ang tono'y puno ng pag-aalala. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang nanginginig kong boses. Wala, pero nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Rosa, ang babaeng inakala kong magiging kaagapay ko sa pagtahak sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nakikilala ang kanyang mabuting kalooban. Kakaibang saya ang dulot niya sa akin, na para bang may malalim na koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa likod ng nangiti at masasayang kwento, may mga pagkakataong napapansin ko ang kanyang mga tanong na tila sinisilip ang mga bahagi ng buhay ko na matagal ko nang sinikap limutin. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nagpasya kami ni Rosa na magkape sa maliit na kapihan malapit sa aming lugar. Sa kabila ng ingay ng ulan sa bubong, tahimik ang kapihan. Tanging kami lang ang naroon. Umorder kami ng kapeng barako at sinimulan ng kwentuhan. Habang kumukulo ang tubig sa takure, napansin kong nakatitig sa akin si Rosa, na para bang may nais siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano simulan. May tanong ako sa'yo, bungad niya,
kasabay ng pagbubo ng mainit na kape sa aming mga tasa. Napatingin ako sa kanya, nagtataka sa bigat ng tono ng kanyang boses. Saan ka ba nanggaling bago ka lumipat dito? Tanong niya na tila simpleng bagay ngunit nagdala ng biglang kirot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang tanong na iyon ay nagpaalala sa akin ng mga bahagi ng buhay ko na pilit kong ibinaon sa limot. Sa probinsya, sagot ko, pilit na iniwasan ng kanyang mga mata. Pero matagal na iyon, hindi ko na masyadong naaalala. Tumango siya, ngunit hindi tumigil ang kanyang tingin. Nagpatuloy siya sa pagtanong, tila sinusubukang hukayin ang mga sagot na matagal ko nang ipinagkait, kahit sa sarili ko. Bakit ka lumipat dito? Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Napahinga ako ng malalim. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga tanong niya ay parang mga karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Wala na akong pamilya, sagot ko. Malamig ang tinig. At mas mabuti na sigurong hindi natin pag-usapan ang mga bagay na iyon. May bahagyang lungkot sa kanyang mukha, ngunit hindi siya tumigil. Bagkus, tila mas tumindi ang determinasyon niyang malaman ang mga bagay na pilit kong tinatakasan. Alam mo, minsan mas magaan sa pakiramdam kung ibabahagi mo ang sakit mo. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bigla akong napatayo, tila naiipit ng hindi maipaliwanag na kaba at galit. Rosa, hindi lahat ng tao gustong pag-usapan ang nakaraan nila. Minsan mas mabuti ng kalimutan na lang. Tumahimik siya, ngunit hindi niya ako tinignan ng may galit. Sa halip nagpakita siya ng nangiti. Isang nangiti na parang nananabik sa susunod na hakbang. Bumalik ako sa upuan, ngunit nanatili ang tensyon sa pagitan namin. Ang kapeng nasa tasa ko ay tila hindi ko na kayang inumin. Sa kalagitnaan ng katahimikan, bigla niyang inilabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang bag. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang litrato ay agad na pumukaw sa aking atensyon. Isa itong larawan ng isang batang babae, nakangiti habang yakap-yakap ng isang babae na tila nasa edad 30. Ang babae sa litrato ay may malalaking mata, mapupulang labi at buhok na tila alon sa dagat. Kilalang-kilala mo ba siya? Tanong ni Rosa, sabay abot ng litrato sa akin. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Ang litrato ay lumang-luma, may mga lamat at kupas na bahagi, ngunit malinaw ang larawan ng babae. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mukha ng babae ay parang kilala ko. Parang nakita ko na siya noon, sa mga panaginip, sa mga alaala, o baka sa mga bangungot. Hindi ko alam, sagot ko, ngunit ang tinig ko ay nagbabakas ng kaba. Sino siya? Ngumiti si Rosa, ngunit hindi ito ang karaniwang ngiti na ibinibigay niya. Ito ay ngiti na tila may lihim na naisin. Siya ang babaeng nagbigay buhay sa'yo, sagot niya na para bang isang simpleng bagay lamang ang kanyang sinabi. Napako ako sa kinauupuan ko. Ang tanong ko sa sarili ko ay hindi, totoo ba? Kundi paano niya nalaman. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bigat ng kanyang mga salita ay parang isang palaso na tumama sa puso ko. Tumayo ako, halos mabitawan ng litrato. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kilala ang babaeng ito at wala akong ina? Tumayo rin si Rosa, ngunit hindi niya ako hinabol. Sa halip, nagpakita siya ng isang kalmadong ekspresyon na parang sigurado siya sa bawat salitang sinabi niya. Alam mo, minsan ang mga bagay na tinatakasan natin ang siyang naghahanap sa atin. Lumabas ako ng kapihan, hindi alintana ang ulan. Ang litrato ay nasa kamay ko pa rin, ngunit hindi ko magawang tingnan. Sa bawat hakbang ko parang naririnig ko ang boses ni Rosa, ang boses na paulit-ulit na bumubulong sa isip ko. Siya ang babaeng nagbigay buhay sa'yo. Pagdating ko sa bahay, basang-basa ako. Agad kong sinuri ang litrato, umaasa na baka nagkakamali lang ako. Ngunit sa likod ng litrato, may nakasulat sa tinta na bahagyang kupas. Sa anak kong mahal na mahal ko. M.
Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang litrato ay tila isang piraso ng puzzle na matagal ko nang sinikap iwaksi. Ngunit higit pa roon, ang tanong na bumabagabag sa akin ay kung paano napunta ang litrato sa kamay ni Rosa. Sino siya? At bakit niya alam ang tungkol sa nakaraan ko? Biglang tumunog ang aking telepono. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang mas tumindi ang kaba ko. Pagtingin ko sa screen, isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Sinagot ko ito, nanginginig ang kamay. Hello? Tanong ko, halos pabulong. Sa kabilang linya, isang boses na pamilyar ngunit binalot ng misteryo ang sumagot. Anak, matagal na kitang hinahanap. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang nagtulak sa akin para bumalik sa bahay ni Tita Lorna. Ang kaharap ko ngayon ay hindi lang ang babaeng naging kaibigan ko, kundi ang babaeng tila may hawak na sagot sa matagal ko ng tanong. Sino ba talaga ako? Pagkapasok ko sa pinto, bumungad sa akin ang malakatedral na tahimik. Ang dating maingay na bahay niya na puno ng tawanan tuwing nagkukwentuhan kami ay tila naging libingan ng mga lihim. Nasa sala siya, nakaupo sa lumang sopa na pangmayaman ng disenyo, pero parang pinalamutian ng lungkot. Hindi siya tumingin agad sa akin. Nakayuko lang siya, hawak ang isang maliit na kahon na tila sinseresong iniingatan. Tita Lorna, ang tawag ko, pero may bahid ng panginginig ang boses ko. Hindi ko alam kung galit ba ako o takot sa kanya. Ang dami kong gustong itanong, pero parang may pumipigil sa bibig ko. Tumayo siya at tumingin sa akin, ang mga mata niyang puno ng luha at pagod. Nakakagulo ba to sa isip mo, anak? Tanong niya, pero ang salitang anak ay tumama sa akin ng parang kidlat. Hindi ko alam kung sinadya niyang tawagin akong ganon o nadulas lang siya, pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Anak? Bakit mo ako tinatawag na anak? Ano bang ibig sabihin nito? Sigaw ko, puno ng emosyon. Ang mga kamay ko ay nakatiklop sa dibdib, para bang gusto kong protektahan ang sarili sa katotohanang hindi ko pa alam. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, na parang natatakot siya na baka tumakbo ako palayo. Inilapag niya ang kahon sa mesa at binuksan ito. Ang laman nito ay mga lumang litrato, mga larawan ng isang sanggol, ng isang batang babae, ng isang masayahing pamilya. Hindi ko maintindihan kung bakit pamilyar ang mga mukha sa litrato. At doon, sa ilalim ng mga larawan, may isang pulang kwintas na may maliit na locket. Kinuha niya ito at iniabot sa akin. Ang kamay niya ay nanginginig, parang mabigat ang bawat galaw. Ito ang isinabit ko sa iyo noong unang beses kitang nakita noong ipinanganak kita, sabi niya, halos pabulong. Pero bawat salita ay bumaon sa puso ko. Hindi ako makapaniwala, hindi ako makagalaw. Ang locket na iyon, na tila ordinaryo lang, ay parang biglang naging mas mahalaga sa akin kaysa sa kahit anong bagay sa mundo. Paano? Bakit? Ang tanong ko habang ang mga mata ko ay nagsimula ng mag-init sa luha. Sinabi mo sa akin na kaibigan kita. Sinabi mo sa akin na walang espesyal na koneksyon sa pagitan natin. Nasaan ang tatay ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Umupo siya sa harap ko. Ang mga mata niya ay puno ng sakit pero may halong tapang. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero hayaan mo akong magpaliwanag, sabi niya. Hindi kita iniwan dahil sa galit. Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Iniwan kita dahil akala ko iyon ang tama para sa'yo. Biglang bumalik sa akin ang alaala ng mga kwento niya noong bata pa ako. Ang mga kwentong tungkol sa isang babaeng nagmahal pero nasaktan. Tungkol sa mga sakripisyong ginawa ng isang ina para sa anak niya. Noon, akala ko kwento lang ang lahat ng iyon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Siya ang babaeng iyon, ako ang anak. Ang tatay mo, nagpatuloy siya. Iniwan ako bago pa kita isinilang. Hindi niya ako tinanggap, hindi niya tayo tinanggap. Wala akong ibang mapuntahan, wala akong ibang masandalan. Ang pamilya ko,
galit sa akin. Kaya ang ginawa ko, ibinigay kita sa taong alam kong makakapagpalaki sa iyo ng maayos, pero hindi ko kayang mawala ka ng tuluyan, kaya bumalik ako bilang kaibigan mo, bilang Tita Lorna. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumama sa puso ko. Ang dami kong gustong itanong, pero ang daming sagot na hindi ko alam kung handa ba akong marinig. Tumayo ako, umiiling. So, kaya pala lagi kang nandiyan. Kaya pala lagi kang sobrang concerned sa akin. Pero hindi mo ba naisip na mas masakit ito? Na mas masakit na malaman ko ito ng ganito? Tumayo rin siya, hinawakan ang mga braso ko. Alam kong mahirap ito, pero anak, mahal kita. Iba ang pagmamahal ng isang ina. Sinubukan kong maging malapit sa iyo sa paraang kaya ko, pero hindi ko alam kung kailan ang tamang panahon para sabihin ang lahat ng ito. Ang mga luha ko ay tuluyan nang bumagsak. Hindi ko alam kung galit ba ako, nasaktan, o nagpapasalamat. Pero ang tanging nasabi ko lang ay, bakit ngayon? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bumuntong hininga siya, parang ang sagot ay mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Dahil may paparating na bagay na hindi ko kayang itago sa'yo. Ang tatay mo, gusto kang makita. Biglang tumigil ang mundo ko. Ang tatay ko, ang lalaking iniwan kami, ang lalaking hindi kailanman naging bahagi ng buhay ko. Bakit ngayon? Bakit sa lahat ng pagkakataon? Ngayon, anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pero ang boses ko ay halos hindi marinig dahil sa kaba. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Ang mga kamay ko ay malamig. Gusto niyang makilala ka at hindi ko alam kung paano mo siya haharapin, anak. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, kumpleto na ang buhay ko dahil nandito ka. Kahit na hindi mo ako matanggap bilang ina, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong emosyon ang nararamdaman ko. Pero isang bagay ang malinaw. Ang buhay ko, na akala ko noon ay simple, ay biglang naging puno ng mga tanong, ng mga sagot, at ng isang bagay na hindi ko alam kung kaya kong harapin, ang pagharap sa lalaking tumalikod sa akin. Dumadagundong ang tibok ng puso ko, habang unti-unti kong binubuksan ang kahon na iniabot sa akin ni Mama, o ni Celia, ang babaeng inakala kong kaibigan. Sa bawat pag-angat ng takip ng kahon, tila naririnig ko ang sarili kong mga tanong na paulit-ulit na bumubulong. Bakit? Ano ang totoo? Sino ba talaga ako sa kanya? Nang tuluyang magbukas ang kahon, bumungad sa akin ang isang lumang album ng mga litrato. Ang balat nito ay kupas na, ang mga gilid ay may kalawang ng panahon, ngunit ang bigat nito sa aking mga kamay ay tila bigat ng mga taon ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung gusto ko bang tingnan ang mga laman nito o isara na lang ulit ang kahon, itago ito at magpanggap na hindi ko nakita. Pero alam kong wala nang atrasan. Kailangan kong malaman ang lahat. Binuksan ko ang album. Ang unang pahina ay may litrato ng isang babaeng nakangiti, hawak ang isang sanggol na balot sa puting kumot. Ang babae ay si Celia. Si Mama, ang sanggol ay ako. Halos mahulog ang album sa mga kamay ko. Hindi ako makapaniwala. Ngunit malinaw ang mukha sa litrato. Hindi ito pwedeng pagkakamali. Sinubukan kong magsalita, ngunit tila may nakabara sa lalamunan ko. Ang mga salita ko'y parang nalulunod sa bigat ng emosyon. Tiningnan ko si Celia na nakaupo sa harapan ko, tahimik ngunit puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi siya umiwas sa tingin ko. Sa halip, ang mga mata niya ay parang nagsusumamo, humihingi ng tawad, humihiling na intindihin ko siya. Pero paano ko siya iintindihin? Paano ko siya mapapatawad? Inilipat ko ang pahina ng album. Mas marami pang litrato ang naroon. Ako sa iba't ibang yugto ng aking pagkabata. Ako habang natutulog, ako habang pinapaliguan, ako habang tumatawa. Ang mga litrato ay puno ng pagmamahal, puno ng pag-aalaga. Ngunit bakit
Bakit niya itinago ang lahat ng ito? Bakit niya ako itinuring na kaibigan na parang isang estranghero kung ang totoo pala'y siya ang ina ko? Bakit mo ginawa ito? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko'y nanginginig, puno ng galit at lungkot. Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo pinili na maging kaibigan ko imbis na ina ko? Tumayo siya mula sa kanyang upuan, dahan-dahang lumapit sa akin. Gusto kong umatras, gusto kong tumakbo palayo, ngunit ang mga paa ko'y parang nakabaon sa sahig, hindi makagalaw. Ang boses niya'y mahinahon, halos pabulong, ngunit puno ng sakit. Ginawa ko iyon dahil akala ko'y mas magiging masaya ka. Akala ko'y mas mabuti para sa'yo ang hindi mo malaman ang totoo. Mas mabuti? Masaya? Halos sumabog ang damdamin ko. Paano mo nasabing mas mabuti ang itago sa akin ang pagkatao ko? Paano mo nasabing magiging masaya ako sa maling pagkakaibigan natin? Ang mga mata niya'y namuo ng luha. Hindi siya sumagot agad, tila pinipili ang tamang mga salita. Hindi madali para sa akin ang magdesisyon noon, sabi niya sa wakas. Bata pa ako nang ipinanganak kita, walang tumulong sa akin, walang sumuporta. Natakot ako na din. Natakot akong hindi kita mabigyan ng buhay na karapat-dapat para sa'yo. Kaya ibinigay kita sa pamilya na alam kong magiging mabuti sa'yo. Pero hindi ko kayang lumayo. Hindi ko kayang magpakalayo-layo na hindi kita nakikita. Kaya bumalik ako bilang Silya, bilang kaibigan mo. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatago sa puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong maawa sa kanya o magalit. Ang mga luha ko'y bumagsak ng hindi ko namamalayan. Pero hindi mo ba naisip na kailangan kita bilang ina? Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit ang hindi ko malaman ang totoo? Palagi kitang kailangan na din. Sagot niya, ang boses niya'y nababasag. Pero akala ko'y mas mabuti para sa'yo na hindi mo malaman ang totoo. Akala ko'y mas maaalagaan ka ng ibang tao kaysa sa akin. Akala ko'y tama ang ginawa ko, pero nagkamali ako. Nagkamali ako na din, patawarin mo ako. Tumayo ako mula sa upuan, hawak pa rin ang album at tumingin sa kanya. Ang mukha niya'y puno ng pagsisisi, pero ang puso ko'y masyadong puno ng galit at sakit para makaramdam ng kahit anong awa. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, Mama, sabi ko sa kanya. Ang salitang Mama ay dumula sa mga labi ko. Ngunit ang bigat nito'y parang isang bagay na hindi ko pa lubos na matanggap. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ka. Tahimik siya, pero ang mga luha niya ay patuloy na dumadaloy. Tila gusto niyang yakapin ako, ngunit hindi siya gumalaw. Nananatili siyang nakatayo sa harapan ko, parang naghihintay ng pahintulot. Biglang tumunog ang telepono sa mesa. Pareho kaming napatingin. Ang pangalan sa screen ay Rafael, ang tatay ko, o ang lalaking pinalaki ako bilang anak. Hindi ko alam kung dapat ko bang sagutin ang tawag. Ang ulo ko'y punong-puno ng tanong, ang puso ko'y punong-puno ng sakit. Ngunit bago ko pa man magdesisyon, pinindot ni Silya ang sagot at iniabot sa akin ang telepono. Nadine, sabi ni Rafael sa kabilang linya, ang boses niya ay puno ng tensyon. Kailangan mong umuwi. May kailangang sabihin sa'yo. Napatingin ako kay Silya na tila alam ang sasabihin ni Rafael. Ngunit tumingin lang siya sa akin ng tahimik. Ang mga mata niya ay parang nagtatago ng isa pang lihim. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko maiwasang mapaisip sa bawat detalye ng mga nakaraang taon. Ang mga alaala ni Tita Lila, ang babaeng inakala kong kaibigan, ang sinasabing pangalawang ina ko ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang bawat pag-aalaga niya, ang mga pagbisita niya sa bahay, ang mga pag-uusap naming malalim at ang mga yakap na tila lagi kong hinahanap, lahat ng iyon ay may mas malalim na dahilan
kaysa sa dati kong akala. Ngunit hindi ko maitatanggi ang galit na bumabalot sa akin. Galit na nagmula sa katotohanang itinago niya ang sarili niyang pagkakakilanlan bilang tunay kong ina. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang tumayo sa harapan ko ng maraming taon bilang isang kaibigan lamang habang ako'y nangangarap na makilala ang babaeng nagluwal sa akin? Nakatayo ako ngayon sa harap ng salamin sa kwarto ko. Nakatitig sa sarili kong mukha. Ang mga mata ko, ang hugis ng ilong, ang pabilog na panga, lahat ng iyon ay unti-unting gumuhit sa isip ko. May bahagi sa akin na nagtataka. Paano ko hindi napansin? Paano ko hindi nakita ang mga bakas ng pagkakahawig namin? Ngunit higit sa pisikal na hitsura, ang tanong na gumugulo sa akin ay, bakit? Bakit niya kailangang itago ang lahat ng ito? Lumabas ako ng kwarto, bumaba sa sala at nakita ko si Tita Lila, o dapat na bang tawagin siyang nanay? Nakaupo sa sofa, tahimik na nakatingin sa sahig. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito. Ang dami kong gustong itanong, ang dami kong gustong isigaw, ngunit tila bumara lahat sa lalamunan ko. Tita, hindi nanay. Ang bungad ko, pilit nilalabanan ang pag-aatubili. Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita kong puno ng takot ang mga mata niya. Ang babaeng palaging kalmado, palaging may sagot sa lahat ng bagay, ngayon ay mukhang isang batang natatakot sa parusa. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo ako iniwan noon? At bakit mo pa kailangang itago ang lahat ng ito? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ko na kayang pigilan, parang sumabog ang damdamin ko. Hindi ko alam kung gusto ko siyang yakapin o layuan. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa kanyang sagot. Hindi madali para sa akin, anak, mahinahon niyang sabi. Noong panahon na iyon, wala akong magawa. Napilitan akong bitawan ka dahil sa mga sitwasyon na hindi ko kontrolado. Pero mula noon, sinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi kita iiwan. Kaya nandito ako. Naging malapit ako sa iyo kahit na hindi ko maamin kung sino ako. Anong sitwasyon? Anong ibig mong ang gabi ay tila isang tahimik na saksi sa lahat ng naganap. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng mga katanungan at emosyon sa aking dibdib ay tila naglalagablab. Nakaupo ako sa sulok ng silid, ang mga mata ko'y nakatuon sa babaeng nasa harapan ko. Siya, ang kaibigan kong si Aling Clara, na ngayon ay sinasabi nilang ina ko pala. Ina ko. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na nag-echo sa aking isipan, ngunit parang hindi ko kayang tanggapin. Ano ang gusto mong malaman? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng kaba, ngunit may halong tapang. Hindi siya umiwas sa tingin ko. Napansin ko ang mga bakas ng pagod sa kanyang mukha. Tila may mga taon ng lihim na nakaimbak sa ilalim ng kanyang mga mata. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo akong iniwan? Ang tanong ko, boses ko'y nanginginig sa pagitan ng galit at sakit. Hindi ko alam kung anong sagot ang inaasahan ko mula sa kanya. Ngunit parang kailangan kong marinig ang paliwanag niya kahit pa masakit. Huminga siya ng malalim, tila pinipilit niyang buuin ang lakas na kinakailangan para magsalita. Hindi ko ginusto ang mangyari, anak. May mga bagay sa mundo na mas malaki kaysa sa pagmamahal ng isang ina. Noon, akala ko ginagawa ko ang tama para sa'yo. Tama? Napailing ako, pakiramdam ko'y nagdilim ang paligid. Iniwan mo ako sa ibang tao. Hindi mo man lang ako ipinaglaban? Hindi mo ba ako mahal? Hindi siya agad nakasagot. Tumayo siya mula sa upuan, lumakad patungo sa bintana at tumingin sa labas. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na sa kabila ng kanyang edad ay may natitirang bakas ng kagandahan. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagkakahawig namin, ang hugis ng kanyang panga, ang kurba ng kanyang mga labi. Hindi ko alam kung ikagagalit ko ito o ikatwa. Anak, mahal na mahal kita. Pero noong panahong iyon, hindi ko kaya.
Ang sitwasyon namin ng ama mo, masyadong magulo. May mga tao, may mga pangyayari na nagpilit na magkahiwalay kami. At ikaw ang nagbayad sa lahat ng iyon. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong isigaw ang tanong, ngunit ang boses ko'y nagiging pabulong dahil sa bigat ng emosyon. Ano ang nangyari? Sino ang ama ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Humarap siya sa akin, ang mga mata niya'y nagbabaga sa lungkot. Ang ama mo, hindi siya masamang tao, anak, pero may mga taong ayaw kaming magkasama. Ang pamilya niya, makapangyarihan sila, may impluwensiya. Nang malaman nilang buntis ako, ginawa nila ang lahat para mawala ka sa buhay ng ama mo. Wala siyang magawa, wala akong magawa. Ang mga salita niya ay tila mga kutsilyong tumatama sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Ang buong buhay ko'y akala ko'y isa akong ulila. Walang magulang, walang pamilya. Ngunit ngayon, narito ang babaeng inakala kong kaibigan. Sinasabi sa akin na siya pala ang ina ko. At ang ama ko, isang taong hindi ko pa nakikilala. Maaari mo naman akong kinuha. Bakit hindi mo ako kinuha? Bakit mo ako hinayaang mag-isa? Ang tanong ko, halos pabulong na. Habang ang luha ko'y unti-unting bumabagsak. Lumapit siya sa akin, ngunit umatras ako. Hindi ko alam kung kaya ko siyang lapitan. Ang daming taon ng pagkakawalay, ang daming taon ng sakit. Paano mo ba mapapalapit ang puso mo sa taong hindi mo kilala pero sinasabi niyang ina mo siya? Hindi ko kayang kunin ka, anak. May mga tao, may mga batas, lahat sila'y laban sa akin. Ang tanging nagawa ko na lang ay manatili sa tabi mo bilang isang kaibigan. Hindi ko ginusto ang ganitong sitwasyon, pero ito lang ang paraan para maprotektahan kita. Kahit papaano, gusto kong nandito ako para sa'yo kahit hindi bilang ina. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga paliwanag niya. Ang daming hindi ko kaya, ang daming hindi ko nagawa. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, ang sinseridad sa kanyang boses. Pero sapat ba iyon para mapunan ang lahat ng taon ng kawalan? Hindi mo ba ako kayang aminin bilang anak mo noon pa lang? Tanong ko, ang boses ko'y puno ng hinanakit. Hindi mo ba kayang ipaglaban ako? Hindi mo ba kayang sabihin sa buong mundo na ako ang anak mo? Tahimik siyang nakatingin sa akin, tila hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ko. Ngunit bago siya makapagsalita, narinig namin ang biglang pagbukas ng pinto. Isang lalaking hindi ko kilala ang pumasok, ang mukha niya'y puno ng tensyon. Ang mga mata niya'y diretso kay Aling Clara o mas tamang tawagin bilang ina ko. Clara, hindi pa ba tapos ang usapan ninyo? Tanong niya, ang boses niya'y malamig ngunit may bahid ng awtoridad. Hindi na dapat malaman ng bata ang lahat. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sino siya? Sino ang lalaking ito na tila may kontrol sa bawat galaw ng ina ko? Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok, ang mga katanungan sa isip ko'y nagdoble pa. Ngunit bago ko pa maitanong, hinawakan niya ang bisig ni Aling Clara at may ibinulong sa kanya. Ang huling sinabi ng lalaki bago sila umalis ang tuluyang nagpaikot sa mundo ko. Kung malaman niya ang buong katotohanan, baka mapahamak ang buhay niya. Huwag mong kalimutan ka sa pagitan ng pag-awit ng mga ibon sa labas ng bintana at ang tila malungkot na paghinga ng hangin, naramdaman kong may kakaiba sa araw na iyon. Nasa likod ako ng bahay ni na Aling Rosa, ang babaeng matanda na halos kapamilya na namin, nagkakape sa ilalim ng punong mangga. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang lumalambot, parang may sinasabi sa akin na ang kalmadong sandaling iyon ay panandalian lang. May sasabihin ako sa iyo, ang sabi niya, binasag ang katahimikan. Tumigil ang kamay ko sa paghahalo ng kape. Hindi ko siya agad tiningnan, pero ang tono niya ay mabigat, puno ng hindi maipaliwanag na tensyon.
Alam mong may mga salitang dapat mong pakinggan kahit hindi mo alam kung handa ka na. Nagsinungaling ako sa'yo. Dagdag niya at sa wakas tumingala ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng luhang pinipigilang bumagsak. Tila nag-aapoy sa ilalim ng kanyang tahimik na nakangiting mukha. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok, parang naghahanda sa hindi ko pa maabot na sagot. Nagsinungaling ka? Tanong ko. Pinilit ang sarili kong panatilihin ang normal na tono ng boses kahit nararamdaman kong ang mundo ko ay unti-unting nagkakabitak. Tumango siya at sa bawat galaw ng kanyang ulo ay tila mas lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Sa maraming taon, hindi ko nasabi ang totoong ako. Ang totoong koneksyon natin, Aniya. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero naramdaman ko ang malamig na pawis sa likod ng aking leeg. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit tila may malaking bagay na pilit niyang isinusubo sa akin kahit hindi ko kayang tanggapin? Anong koneksyon, Rosa? Tanong ko, may bahagyang panginginig sa aking boses. Nag-iwas siya ng tingin pero napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Hindi na siya ang matapang na babaeng kilala ko. Sa sandaling iyon, siya ay parang isang bata na natatakot harapin ang parusa. Ako ang iyong ina, bulalas niya. Ang mga salitang iyon ay parang bolang apoy na tumama sa akin. Parang tumigil ang oras. Ang tunog ng mga ibon, ang pag-ugong ng hangin, ang paggapang ng araw sa mga dahon, lahat sila ay biglang nawala. Ang mundo ko ay nagsimula ng magkulay abo. Hindi, mariin kong sabi, halos hindi ko makilala ang sariling boses. Tumayo ako. Ang mga kamay ko'y mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape, pero ramdam kong nanginginig ang mga paa ko. Hindi mo pwedeng sabihin yan, hindi mo pwedeng sabihin yan ngayon. Ang mga mata ko'y naghanap ng kahit anong palatandaan na nagsisinungaling siya, na isa itong biro, na isa itong masamang panaginip. Pero hindi siya sumagot. Tumayo siya at sa wakas tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at sa likod nito ay naroon ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pagmamahal na tila matagal nang nakatago. Ako ang ina mo at hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo ng mas maaga. Sagot niya, mas mahina, mas puno ng pagsisisi. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Pero hindi ako perpekto. Nagkamali ako. Ang mga salitang iyon ay parang dagok. Protektahan ako? Sa anong paraan? Sa anong dahilan? Ang daming tanong na naglalaro sa isipan ko pero wala akong masabi. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa galit o lungkot, kundi dahil sa kawalan. Sa pagkawala ng lahat ng bagay na akala ko'y tama sa mundo. Kung ikaw ang ina ko, sagot ko sa wakas, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako ginawang kaibigan? Bakit mo hinayaan na mabuhay ako sa kasinungalingan? Ang boses ko'y humihiyaw, puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Hindi ko na napigilan ang damdamin ko, ang mga kamay ko'y bumagsak sa gilid ng katawan ko. Ang tasa ay bumagsak sa lupa. Hindi siya sumagot. Sa halip lumapit siya sa akin at sa sandaling iyon, napansin kong may hawak siyang isang lumang kahon. Isa iyong kahon na kahoy, may mga ukit na bulaklak sa gilid. Ibinigay niya ito sa akin, ang mukha niya ay puno ng hinanakit. Buksan mo, sabi niya. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang inaabot ang kahon. Ang kahon na iyon ay tila puno ng isang lihim na magpapabago sa buhay ko. Parang isa itong bomba na hindi ko alam kung paano hahawakan. Ano ang laman nito? Ano pa ang hindi niya sinasabi? Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang isang litrato ng isang batang babae na hawak ng isang babae. Ang babae sa litrato ay si Aling Rosa. Ang batang babae ay ako. Sa ilalim ng litrato ay may mga papel, mga dokumento. Ang pangalan ko ay naroon pero ang pangalan ng ina ko sa mga papel ay hindi ang kilala ko.
hindi ang pangalan ng babaeng tumayong magulang ko mula pagkabata. Ang pangalan ng ina ko sa mga dokumentong iyon ay si Rosa. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko'y puno ng galit at tanong. Ano ang ibig sabihin nito? Halos isigaw ko. Pero bago siya makasagot, biglang bumukas ang pintuan ng bahay at lumabas ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Rosa, pero hindi siya mag-isa. Kasama niya ang isang lalaking hindi ko kilala. Siya ang dahilan, sabi ni Rosa. Ang boses niya ay puno ng puot na ngayon ko lang narinig. Tumingin siya sa lalaki ng may galit. Siya ang dahilan kung bakit kita iniwan. Ang mga mata ko'y napako sa lalaking iyon. Sino siya? Bakit tila may malalim na koneksyon siya sa lahat ng ito?